Hello everyone! Welcome back to my channel. And pasensya guys kasi meron pa rin akong ubo at sipon, so medyo nahihirapan pa rin akong magsalita. And bago tayo mag-proceed sa ating video, spoiler alert. Spoiler alert guys, hindi nyo pa napapanood ang Happy Crush ni Maymay and balak nyo nang panoorin and ayaw nyo ng mga spoiler, please huwag nyo na pong ituloy yung video. Hanap na lang kayo ng ibang papanoorin. Dahil marami tayong spoilers dito sa video na ito. Because this would be my official review dito sa series na Happy Crush. Dahil sa previous video ko, parang 2 episode pa lang yung napanood ko. And sinod ko na yung video. Kasi balak ko tapusin, baka tama rin akong mag-video. So yon. But this time, napanood ko na yung entire series, which is 8 episode. And kada episode is 30 minutes. So matatapos mo yung series sa isang upuan talaga. That would be 4 hours. Bumaba na siya guys. Nagpunta na siya sa number 3. So, i-maintain na natin to, or kung gusto natin pataasin guys, mag-invite pa kayo ng mga friends nyo or mga kakilala nyo na hindi pa nakakapanood ng Happy Crush. And based sa mga comments dun sa previous video ko, sabi nila hindi daw siya available sa Qatar, hindi siya available sa Abu Dhabi, may mga nagko-comments. So I guess tama yung nabasa ko na release lang siya sa Southeast Asia. Pag-usapan na natin yung kissing scenes. Kissing scene dito sa series na ito. Merong 2 kissing scene. Kasi 2 ang partner ni Maymay dito. Pero hindi naman makasabihin nyo malanti yung character ni Maymay. No, panoorin nyo yung series para maintindihan nyo. Pero ang ipapakita ko sa inyong kissing scene is yung kay Carla and kay Migs. So, this is Maymay and Kelvin. Kasi team Car-Migs ako eh. Hindi siya yung main love team dito sa Happy Crush. Pero for me, parang mas meron silang chemistry ni Kelvin kaysa doon sa isa. Diyos ko po! Ah! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Ang OA lang. Yun na yung kissing scene nila. Hindi naman siya yung kissing scene na parang bigay na bigay, give na kissing scene. Ano lang siya, parang fake kiss. Parang feeling ko nagdampian lang yung pisngi, ganon. Yun, pa-sweet lang na kissing scene. Bagay siya kasi ano naman to eh, teen love. Yeah. High school love story noong 90s. While watching the series guys, meron akong na-realize, kamukha ko to, kahubig ko yan, si Snow. Hindi itong katawan na to, kasi ngayon I'm 125 kilograms na, sa height ko na 6'1". So obese 3 na talaga ako. Pero before, I was like 80 kilos, 75 to 80 kilos, na ganyan, parang ganyan talaga ako kapayat. Ganito. Ganyan yung itsura ko noon, kahawig ko siya. Try kong maghanap ng mga pictures ko nung ganyan pa ako kapayat. Kahawig ko talaga si Snow. Self-proclaimed. Kahawig ko to. Ayan. So pag-usapan pa natin yung Happy Crush kasi wala akong makakwentuhan dito. So sa inyo ko na lang idadaldal yung iba ko pang observations tungkol sa series na ito bilang na-miss ko yung ganong format. Kasi yung mga videos natin dati nung Mayward era, di ba? Dumadaldal ako ng mga 15 minutes, umaabot pa yan ng 18 minutes, nagkikwento lang ako tungkol sa kanila. So parang ang tagal na nung last time na nakipagkwentuhan ako sa inyo ng ganoong katagal. Yun nga, natapos ko ng panoorin yung buong series and I'm planning na ulitin siya
I don't know kung makakatulong yon para ma-maintain yung number 3 spot dito sa Netflix. Kasi mahirap makapasok sa mahirap makapasok sa top 10 series ng Netflix kasi parang halos linggo-linggo may bagong content na Korean series. Yung kumuha sa number 1 spot na hawak ng Happy Crush, the last time na nag-video ako is yung Weak Hero. Actually, hindi ko pa siya pinapanood yung season 2. Pero inaabangan ko din yung series na yan. Parang pinipigilan ko muna yung sarili ko kasi gusto kong makabawi yung Happy Crush. So again, invite nyo yung mga kakilala nyo na may Netflix. I-promote natin pa sa mga kaibigan natin, family members natin, itong series ni Maymay. And again, sabi ko nga, napakahirap makapasok sa top 10 ng Netflix kasi andyan ang mga Korean dramas. Tapos may mga US series na nire-release. Tapos syempre yung mga series ng ABS-CBN, GMA, nilalagay din nila dyan. Yun nga kay Bea Alonzo, yung Widow's War ba yun? Si Carla at saka si Bea Alonzo. Isa sa mga primetime series ng GMA. Nung pinasok nila sa Netflix, hindi man lang nakapasok sa top series. Please correct me if I'm wrong pero ang sigurado ko is never siyang naging number 1. And never siyang nakapasok sa top 5. Hindi ko alam kung pumasok siya sa top 10. Pero, yun, parang hindi siya nakapasok. Nung nakita kong nag-number 1 yung kay Maymay, just tumang-tuwa talaga ako. Yung feels or yung vibe, yung energy ng series na ito is parang somehow similar sa Reply 1988. Reply 1988 is masasabi kong isa sa pinaka magagandang series na napanood ko. That is why kapag may mga ganitong series na somehow ay similar kay Reply 1988, kumbaga nararamdaman ko siya na baka dito siya kinuha or ni-reference kasi may mga characters or may mga actions dito sa Happy Crush katulad doon sa Reply 1988. So, kung napanood mo na yung Reply 1988 and itong Happy Crush, for sure, mapipinpoint mo yung mga characters na similar doon sa Korean series, yung mga eksena na similar sa Korean series. Pero yon, na-enjoy ko pa rin yung series na ito. Siguro may halong bias kasi love ko talaga si Maymay. In comparison sa Reply 1988, mas nakaka-relate ako dito sa mga throwback na ganap. Kasi yung mga throwback doon, syempre yung references nila is Korean culture. Sa atin mga Filipino culture, just like yung slam book. Ayan, nagpirma-pirma din kami dati nung high school ng slam book. Tapos yung mga laro-laro na flames. Tapos yung mga play sa school. Diyos ko, tawang-tawa ako dun sa play. Yung main love team dito ni Carla na ginagampanan ni Maymay is siya si Jose Rizal. Tapos yung si Jenny, yung parang ka-love triangle nila dito, siya si Josephine Bracken. Tapos ang role ni Maymay is yung nanay. Mas nakakatawa yung eksena na yan, nakakatawa talaga. Yun, parang sobrang nakaka-relate ka talaga. May part dito sa series na ito na parang natagalan lang ako yung part ng itlog. Na okay naman kasi may ganong activities naman tayo dati school. Ewan ko kung meron sa inyo pero parang masyadong matagal yung eksena. Sana kinat nila ng konti yung eksena na yon kasi parang ano siya parang dragging na dun sa latter part na tungkol pa rin sa itlog. Si Maymay dito is ano siya, actress siya na successful, tapos umuwi siya sa Pampanga, tapos nakita niya yung mga diaries niya, nakita niya yung mga journals niya,
So, it reminded her of her childhood love story. So, parang ganun yung plot ng story. And kaya ako nasabi na iba yung acting levels dito ni Maymay is yung the way na umiiyak siya as an adult is iba dun sa acting niya na umiiyak siya as the high school girl na in love. So, sabi, makikita mo talaga yung difference ng pag-iyak ng isang, alam mo yun, yung experienced woman na versus dun sa bata. Ganoong pagkakaiba dun sa acting niya na sabi ko, magaling si Maymay, gumaling talaga itong si Maymay sa pag-arte. Favorite line ko sa movie is parang very simple lang siya, pero ano talaga, tagos sa puso talaga. Para kasi nakakonsensya maging masaya na. Ito yung time na namatay na yung father ni Maymay doon sa story. Tapos parang hindi na siya interested makipagrelasyon doon kay Ayon. Galing-galing doon ni Maymay. Kasi feeling ko talaga, alam mo yun, may hugot talaga eh. Hindi feeling ko lang, alam ko may hugot talaga eh. Kung fina-follow mo na si Maymay during PBB days, alam naman natin kung ano yung nangyari doon, ano. So hindi ko nababanggitin, pero malalim talaga ang pinaghugutan doon ni Maymay. Kaya damang-dama mo. Alam mo yun, nakarelate ako. Na parang ano din ako, parang naiyak ako doon sa part na yun, guys. Kasi totoo, for someone na nawalan ng mahal sa buhay, alam niyo yung sinasabi ko kasi ako nawala na yung pinaka-importanting tao sa life ko just last 2023. Naiintindihan ko yung part na yun kaya siguro tumatak yung eksena na yun sa akin. Kasi for someone na nawalan ng mahal sa buhay, sobrang nakaka-relate ka dun sa line na yun na nakaka-guilty maging masaya. Naramdaman ko yun and for sure naranasan nyo na rin yun, yung parang may darating sa inyong blessing or something, tapos magiging masaya kayo. Tapos biglang, mararamdaman nyo bang nagigilty kayo? Nagigets nyo yun? Yung parang nagigilty kayo. Ano ba yan? Yeah, pag, alam mo yun, kapag nawalan ka ng very important person sa buhay mo, tas biglang kahit ilang buwan na yung dumaan, kahit nga taon na yung dumaan, minsan, alam mo yun, yung biglang may dumating sa'yo na blessing or something or good news, ganyan. Tapos, syempre matutuwa ka, magiging happy ka, tapos bigla kang, alam mo yun, out of nowhere, makakaramdam ka ng biglang guilt na bakit ang saya-saya mo. Basta nagigets nyo na siguro yun, especially dun sa mga tao na alam mo yun, nawalan na talaga ng mahal sa buhay. So that is why sabi ko, very effective yung acting ni Maymay doon. Kasi, very effective yung naging performance doon ni Maymay. And about naman sa ending ng series, nag-iwan siya ng malaking question mark kung sino yung nakatuluyan ni Maymay. Nakatuluyan niya doon is kausap niya sa telepono, nag-i-English. So it means si Ayon, sabi ko. Pero dun sa ending, nung nakatalikod yung guy, hindi siya pinaharap. Tapos, parang hindi si Ayon yung likod niya. Doon ako nalilito. So sabi ko, there is a possibility of season 2 for Happy Crush. Maganda talaga siya, guys. Pero nalungkot ako habang nagkikwento. Nalungkot ako. Puputulin ko na yung video na ito, guys, ha. Kung meron kayong comment or kung meron sa tingin nyo akong nakaligtaan na i-discuss about the series, kasi nawala na ako sa hulog eh. Ilagay nyo na yan sa ating comment section below. So, yun lang.
Bye-bye! Like, share, subscribe!